Ang IP natin is 10.0.0.1. Then, ang oras natin is 2 days and 23 hours. Ngayon, lipat tayo sa ating access point number 2. Then, connect tayo. So, dapat same pa rin guys ha. Yung dito at saka dito. Ngayon, nakakonect na tayo. I-reload natin yung ating portal. What's up guys at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is may share na naman tayong video about sa Microtech and 1Pi system. So itong gagawin natin guys is ito yung auto select via ports. So hindi to bilan auto select, by ports tayo guys. Tagal ko na tong gustong i-share guys. Ang problema nga lang is wala tayong ibang gamit or tools na pwede natin gamitin sa setup na ganito. Alright guys, ito guys is may hex ako or may half-light ako dito guys na pwede natin i-config. Pero sa ganitong setup guys, mas maganda kung hex yung gagamitin natin or higher spec na Microtech. Since na tutorial lang naman to, ito yung gagamitin natin guys. So hindi to hex guys ha, half-light din to na akala mo hex guys. So ito yung binili ko guys kasi gusto ko maliit lang siya, di gaya nung hex na common na ay half-light na common. Ito guys, same price lang to guys, walang pinagkaiba sa spec. Kung anong spec nung common na half-light, same pa rin dito guys. Ang gagawin natin guys is, since na via ports yung gagamitin nating auto select, lahat ng port dito guys is magagamit. Mas maganda kung hex yung gagamitin nyo para hanggang 5 yung pwede nyong maging sub-bendo. Dito kasi guys, bakit 5? Kasi sa hex kasi guys, di ba 5 yung ports dito na gigabit. Pang-anim guys is yung micro USB dito guys. Pwede nyo siyang i-convert. May USB port dito guys. Saksakan nyo lang ng USB to LAN. Then i-convert nyo into interface na port guys. Pwede yan guys sa mga hindi pa nakakaalam guys. Meron yan sa YouTube. So hanapin nyo lang guys kung paano i-convert yung USB to LAN dito na magiging ports guys. Dito. Sa hex guys hindi dito. Half-light kasi yung gamit natin guys. Ang limit nito guys is mas maganda kung maraming ports. Pero kung maraming ports guys, like gumagamit kayo ng mga PPPoE, mas maganda kung bilan auto select. Ito kasi guys, maraming nag-VPN sa akin paano daw kung walang bilan or router yung router na ang gagamitin nila, paano daw sila mag-auto select gamit ang 1Pi. Sabi ko guys, pwede yung via ports. Kahit wala kang bilan na mga router like 5v5, pwede kayong gumamit ng mga router na may supported na AP or access point. So kung LAN based kayo guys, mas maganda kung gusto niyo makatipid, mas maganda yung gigabit na switch hub. Pwede yun siya guys. Then mamaya ituturo ko guys. Simulan na natin guys. Ito na yung ating diagram guys. Yan. So naka-photoshop siya guys. So wag nyong intindihin ito guys ha. Dito muna natin ito guys. Ito yung ating Microtech syempre. Yan. Then kung mapapansin nyo guys, may V1, V2, V3 at V4, which is yan yung bendo 1 natin, bendo 2, 3 at 4. So sa legend guys, itong red, kulay red, LAN guys or fiber yung gagamitin nyo dito. For example, dito sa port 2 ng ating Microtech, since na yung ating port 1 sa ating Microtech is ISP, sa port 2 guys, yan yung ating bendo 1. Si bendo 1 guys is may sa bendo kayo dito guys. Yan. For example yan, sa bendo. Then
dapat guys is maglalatag kayo. For example, sabihin natin nasa 500 meter yung ating or layo ng ating bendo, yung subbendohan natin, yung bendohan natin. So kayo na po ang bahala kung anong gagamitin nyo. For example is fiber. So syempre maglalagay kayo dito ng Mediacon at saka dito guys. So dapat nakalatag yan. Kaya nga dito guys is LAN or fiber. So dapat LAN cable ito guys. Maglalatag kayo para sa ating benduan. Then sa ating port 3 ng ating MikroTik is dapat sa ating bendo 2. By ports to guys, since na via ports nga yung ating auto select sa ating 1.5. Sa port 3, port 4, ganun pa rin guys. Sa port 5, ganun pa rin. Hanggang 4 lang kasi 5 lang yung ating ports sa ating MikroTik Hex. Dito sa green guys, kung mapapansin nyo, may green dito. Ito. O itong green na yan guys, since na wireless yung gamit ko, at wala tayong LAN module sa Node MCU, ang mangyayari dyan guys, pag magbabind tayo, syempre, si Node MCU, dito natin i-connect sa SSID ng Compass na router guys. Ganyan yung flow niya guys. Si Node MCU, dapat dito siya makaka-connect since na wireless yung ating setup. Ngayon guys, kung LAN based na naman kayo at gusto nyo is walang Compass na router, syempre pwede kayong gumamit ng yan. Pwede kayong gumamit ng switch hub na gigabit. Si Node MCU guys, since na LAN based siya, so i-connect nyo lang dito sa port 1 para ma-detect ni MikroTik, makakabind tayo guys. Then yung ating access point guys, syempre ilalagay din natin dito sa port 2. Marami kayong access point, port 3, port 4 or port 5. Pwede guys. Yan, same dito guys. Kung ayaw nyo ng or gusto nyo makatipid guys, ayaw nyo ng mga Compass na router, direct kayo sa switch hub, pwede guys. Basta dito lang sa via ports na hex. So ang problema lang dito is lahat ng port guys is magagamit natin, tsaka limited lang yung ating sub-bendo. So kung lagpas 10 bendos na kayo guys, mas maganda kung mag-VLAN auto select na lang kayo guys. Kasi sa VLAN auto select, kahit isang port lang yung gagamitin natin, is maramihan ng pwede sa maramihan guys. Kahit isang port lang, pwede yung ating setup. Ngayon guys, sana naintindihan. Itong blue, yun nga, access point. Pag ganito yung router nyo guys, AP, is connect lang kayo dito guys sa ating router. Since na pag AP kasi guys, halimbawa itong Compass supported, may mga router kasi na supported sa access point. Pag kinlik nyo yung AP, automatic yung DHCP nun guys is ma-disable. So ang mangyayari guys is yung ating SSID dito is magiging access point. Then yung mga ports guys is magiging switch hub. Gaya nito guys. So ang pinagkaiba lang dito sa ating switch hub is wala siyang wireless connection. Direct siya sa ports. Ang mangyayari kasi dyan, magiging unmanaged yung mga ports nito pag naka AP or naka access point yung setup sa ating mga router. Piliin nyo lang guys kung yung mga router nyo na may access point. Kung wala naman access point yung ating router na gamit, pwede nyo ihanapin yung sa DHCP, then i-disable nyo lang guys yung DHCP para maging switch hub mode yung inyong router guys. Sana naintindihan, na-explain ko na maayos guys, at sana naintindihan natin itong diagram guys. Basta dito guys, kayo na bahala kung anong gagamitin yung panglatag. Pwedeng fiber or pwedeng LAN cable. Kung malayuan like 400 meter, so mas advisable guys kung
fiber yung gagamitin nating panglatag dito guys ng wire. Okay na tayo dito guys. Sana na-explain natin ng maayos or na-explain ko sa inyo. At disclaimer lang pala guys about dito guys. Hindi po ako eksperto dito. So, nagsisearch lang din ako sa Google, sa YouTube. Ang ginagawa ko guys is tinatry ko lang din, then experiment guys. Paano natin makukuha yung mga ganitong setup guys. Ang diskarte lang dito, marunong ka sa networking, mas maiintindihan mo yung flow ng connection guys. Yun nga, simulan na natin sa ating Microtech guys. Alright guys, dito na tayo sa ating Winbox. So ito na yung ating half light. Dito guys is nireset ko na rin to. Then connect na natin. Yan. Na-reset na to guys ha. So kung hindi nyo pa nare-reset yung inyong Microtech, reset nyo muna bago nyo sundan itong video na to guys. Same lang ito guys sa hex guys, kung anong gagawin nyo guys. Kahit anong Microtech, same lang yung gagawin nyo dito. Ayun na bahala kung ilang ports yung gagamitin nyo sa inyong mga Sapendo. So dito guys, punta tayo dito sa interface. Then dito sa Ether 1, yan yung ating ISP. Yan. Sa Ether 2 guys, si Bendo 1. Paano ba natin? Bendo. Ganyan na lang. Bendo 1. Then, sa Ether 3, Bendo 2. Then, 4 is Bendo 3. So, kayo na bahala guys ha. Kung ilang ports yung gagamitin nyo sa inyong Microtech. Dapat ganyan guys. Now, ang next step, punta tayo dito sa DHCP client. Add tayo dito, i-add natin yung ISP natin. Apply, okay. Yan. Okay na, na-read na yung ating ISP. Ngayon, punta ulit tayo dito sa IP. Punta tayo sa firewall, NAT. Add tayo dito guys ng chain, source NAT, then outer interface is internet, para magkaroon ng internet yung ating Microtech. Yan. Okay na yan guys. Ngayon, punta tayo dito sa addresses. Add tayo dito guys para sa ating port 1, 10.0.0.1/24. So kayo na bahala guys kung saan anong IP address yung gagamitin nyo. So yung sa akin ganito. Then dapat yung interface natin guys is yung sa Bendo 1 is yung Ether 2. Since na yan yung gagamitin kong address sa ating Bendo 1. Add tayo ulit para sa ating Bendo 2. 10.0.10.1/24. So interface, punta tayo dito sa Ether 3 para sa 3 na Bendo. So yan yung ating Bendo 2. Ito yung addresses niya or address niya. Then add tayo para sa ating Bendo 3, 10.0.20.1/24. Then interface is yung Bendo 3. Okay, yan. So meron na tayong address list. Ang next step, punta tayo sa DHCP server. Yan, punta tayo dito sa DHCP. Setup natin na DHCP setup, click natin, piliin natin yung Ether 2. Yan, then next lang dito guys. Yan, DHCP setup para sa ating Ether 3. Yan, or Bendo 2 para naman sa ating Bendo 3. Yan, so kung mapapansin nyo, red siya guys kasi walang nakasaksak na ports guys. So pag may ports na yan guys na naka-running dito, is mawawala yan guys, yung kulay red. Then itong address pool natin guys, palitan natin para
indicate natin or malaman natin kung anong address pool yung Bendo 1, Bendo 2 at Bendo 3. So dito guys, para sa Bendo 1, pangalanan ko lang ng pool.v1. Yan. Sa Bendo 2, pool.v2. Kaya na bahala guys kung anong ilalagay niya dito. Pool.v3. Yan. So may sa Bendo tayo na 3. Since na yan lang yung ports ng ating Half-Life. Yan. Ito na yan. Then, next step, punta tayo dito sa DNS. Then, i-check lang natin itong allow remote request. Dito sa server guys, pwede kayo mag-add dito ng DNS. Pero sa akin, hindi na ako mag-add guys. So, remove ko lang. Okay. Yan. So, after that, punta tayo dito sa ating hotspot. Yan. Punta tayo sa servers. Then, click natin itong hotspot setup. Piliin natin yung Bendo 1. So, same lang to sa DHCP setup. So, same lang dito. Next lang natin to. Yan. Tapos, para sa ating Bendo 2. Yan. Next lang. Then, dito guys, dapat none. Then, next. Yan. Sa ating Bendo 3. Next. Ito, none. Next. Yan. Then, dito sa addresses is palitan natin ito guys ng 1. Yan. Dito, 1 pa rin. Dito, 1 pa rin. So, dito sa profile guys, palitan natin ng profile na 1. Ito yung gagamitin lang natin na profile. Ito, which is yung hotspot address niya is 10.0.0.1 para ma-preserve yung IP ng ating Bendo 2 at Bendo 3. So, profile, piliin natin yung hotspot profile 1. Same dito. Yan. So, yan. Pero, 10.0.0.1 yung ating profile or address, hotspot address. Pero pagdating sa IP guys is magkakaiba sila ng IP. Yan, palitan ko lang din ito guys yung name. For example is hotspot V1. Yan. Ito hotspot V2 para ma-indicate natin guys. And hotspot V3. Yan. So yan guys, okay na yan. Punta tayo dito sa servers profile. Click natin ito. Punta tayo sa login. Then i-check natin ito guys, yung HTTP POP at MAC cookie. Okay. Okay na yan. Punta tayo dito sa default. Punta tayo sa script. Ngayon guys, punta tayo sa ating mga browser. Yan. Punta tayo sa browser. I-search natin dito 1Py GitHub. Yan. Kasi dito yung script niya guys. So yan. Baba natin, hanapin natin yung script dito. Okay, so ito. Ito guys. Click lang natin ito para makopy. Then paste natin dito. Yan. So dito guys, huwag nyo kalimutan para sa mga hotspot folder na hex, dapat is flash/hotspot yung ilalagay nyo dito. For example, hex yung sa akin, dapat ganito, ganito yung setup nyo guys. Yan. Pero since na-apply yung gamit kong MikroTik, hotspot lang guys. Yan. Then, punta tayo dito sa on logout. Ito, copy lang natin ito. Then, paste tayo dito. Then, okay na yan guys. Okay. Yan, may script na tayo. Ngayon, punta tayo dito sa may taas. So, scroll up lang natin. I-copy natin ito para sa wall garden at firewall filter.
Then after makopy, punta tayo dito sa terminal. Paste natin yung script. Yan. Enter. Then sunod guys is yung ating daily at monthly income. So kailangan ito guys para makita natin ito sa admin console ng ating Microtech. Then balik tayo, paste din natin ito guys, yung script. So yan, okay na. Then enter. Then okay na yan guys. Ngayon guys is magpa-flash na tayo ng ating Microtech. Pero bago tayo mag-flash guys, huwag natin kalimutan. Punta tayo dito sa system, sa users. Yan. Add tayo dito ng PisoNet. Ito yung gagawin nyo guys PisoNet. Then dapat yung group is naka full. Tapos ang password guys is ABC123. ABC123. Repeat lang natin. Then apply. Okay. So lagyan natin ng comment. 1.5 Windows. Yan. Yan. Okay na yan guys. Then flash na tayo ng ating NodeMCU or NodeMCU guys, para matrial na natin ito guys. Okay na yung setup natin dito guys Ganun lang kadali yung ating setup sa auto select via ports or via ports. Flash muna tayo ng ating NodeMCU. Alright guys, ngayon guys is magpa-flash na tayo ng ating NodeMCU. So ipa-fast forward ko na lang to guys, since na marami na akong tutorial about sa pagpa-flash ng NodeMCU guys. So kung hindi nyo pa napapanood yun guys, hanapin nyo lang sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang kung paano natin or paano ba pina-flash yung ating NodeMCU. So ipa-fast forward ko lang to guys. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Yan guys, tapos na natin i-flash yung ating dalawang NodeMCU. So dalawa lang yung pinlash ko na NodeMCU guys, kasi dalawa lang din yung ating ita-trial na sa Vendo, kasi dalawa lang din yung ating router, which is yung ating ProLink na PLDT at saka yung 5v5 na router guys. So naka DHCP mode na rin siya guys, itong ating 5v5 at saka yung ating ProLink na router. So ipapakita ko sa inyo guys. Yan guys, ito yung ating PLDT home DSL na ProLink. Naka access point na rin ito guys, or access point setup guys na walang VLAN. AP lang ito guys Same with PLDT na 5v5. So 5v5 talaga ito guys, hindi siya VLAN setup yung pagka-config ko dito. So ang ginawa ko is access point lang siya para sa ating video, kasi wala na kasi akong router guys na pwedeng magamit, kaya ito na lang guys yung ating gagamitin for tutorial lang naman. So naka DHCP disable ito guys at saka yung ating VLAN is naka turn off, kasi hindi tayo gagamit ng VLAN since na ports yung gagamitin natin. So yan, ito yan. Alright guys, ito na yung ating Wi-Fi or router na ProLink na PLDT, at saka ito yung ating NodeMCU guys or NodeMCU. Kung maalala nyo guys sa ating diagram is si NodeMCU guys is ito natin i-connect sa ating PLDT na ProLink. Dito natin i-connect gamit yung wireless Wi-Fi niya. Since na wala tayong LAN module guys, at wireless setup yung gagawin natin. Then dito guys, yung ating LAN cable, yan. So nakakonect yan dito guys sa port 1 ng ating ProLink. Then ito guys,
yung dugtong ng ating LAN cable is ilalagay natin dito sa port 1 ng ating or port 2 ng ating Microtech guys. Yan. So ilalagay ko lang guys. So wait lang. Yan, lalagay na natin yung ating LAN cable sa port 1. So port 2. Ang IP natin dito guys is yung 10.0.0.1. Yan yung IP natin dito. So ngayon guys, lilipat na tayo sa ating computer para i-bind na natin yung ating Node MCU galing dito sa ating PLDT. So ang mangyayari guys, yung access point dito sa ating ProLink is i-connect natin si Node MCU dun para mabind natin sa ating Microtech. Punta na natin yung ating PC guys. Yan guys, dito na tayo sa ating PC. Dito guys, sa ating wireless connection. So ito yung ating SSID sa ating ProLink na router guys, which is yung PLDT. Then ito yung ating Node MCU. So ang gagawin natin dito guys, open or connect tayo dito sa Wi-Fi setup. Yan, connect tayo dyan. So wait natin, magre-redirect yan guys sa kanyang portal. So kung hindi mag-redirect guys, type lang natin dito 172.217.28.1/admin. So ganyan lang guys kung hindi mag-redirect yung ating portal. So yan, dito na tayo sa ating admin console ng Wi-Fi. So ang password dito guys is admin password.username. Yan, show. Yan guys. Then login tayo guys. Yan. Then punta tayo dito sa system phone configuration. Palitan natin ito ng Bendo 2 or Bendo 1 since na yan yung ating Bendo 1. Then dito guys, dito natin i-connect sa test underscore AP1, which is yan yung ating SSID sa ating router na ProLink guys. So scan natin yan, dapat dito tayo ko-connect. Scan. Yan, hanapin natin yun guys. So ito siya guys. Yan, dapat pag click natin yan, mapapalitan dito guys ha. Kasi kung mali ito guys, hindi natin mababind yung ating Node MCU. Then punta lang tayo dito, Microtech router guys, since na ang IP natin sa port 2 is 10.0.0.1. So i-alis natin yung 10. Yan, yan yung ating IP address sa LAN 2. So ito yan siya guys ha. So ito, yan, Ether 2. So dyan nakasaksak yung ating Bendo guys, or yung ating router. So yan, so yan yung IP address nya. So dapat same dito guys. So dito wala na tayong papalitan guys. Punta na tayo dito sa pinakababa, save. Yan, then magre-restart yung ating Node MCU. So close na natin yan. Pag na-restart na yan guys, punta tayo dito sa Microtech. Punta tayo sa IP, DHCP server, at dito sa list. So yan. So ito na yung ating Node MCU guys. So ang IP na binigay ng Microtech is 10.0.0.254. So right click tayo dito, make a static. Yan. So close na natin to. Punta tayo sa IP hotspot dito sa host. Yan. Dito sa host guys, right click tayo, make binding, then bypass natin. Ito lang yung papalitan niya guys ha, bypass, then okay. Then punta tayo dito sa wall guarding IP list. Click natin to, then palitan natin ito guys na same sa IP binding dito guys. Yan. So dito 10.0.0.254.
So dapat yan yung ilalagay natin dito guys. Yan. Then apply. Okay. Punta tayo dito sa IP, firewall, filter rules. Hanapin natin yung Node MCU IP. So yan. So palitan din natin yan, same dun sa kanina. Then .0.0.254. Pangalanan natin ng Vendo 1 IP. Vendo 1 IP. Yan. Then okay. So okay na yan guys. Nakabind na tayo. So ang gagawin lang natin guys, dito may hotspot portal ako dito guys. Ito siya nga. Then i-edit lang natin ito guys. Punta tayo dito sa asset, config.js. Edit natin ito guys. Yan. So dito sa var is multi-vendo, dapat is naka-true since na multi-vendo tayo. Then pili lang kayo dito. Pag 0 is manual select vendo, which is pag insert coin mo is mamimili ka guys ng inyong kung saan kayo maghuhulog ng barya. 1 na naman guys is auto select based on hotspot address. So ano ba yung hotspot address? Ito siya guys. So dapat 10.0.0.1. Then dito sa 2 interface name, yan, will this preserve one hotspot server only. Ibig sabihin ito siya guys. So actually hindi ko pa to na-try guys kung ano bang pinagkaiba talaga ito. Pero since na 2 yung option dito, i-try na lang natin guys. Sa interface name, yan pa rin yung interface natin. Punta tayo dito sa Microtech interface. So ito yan siya guys. Ito yung interface name. Copy ko lang yan. Then dito guys, paste natin. Paste. So save. So delete natin to guys. I-copy natin yung hotspot natin. Copy. Then paste. Yan. Wait natin hanggang matapos. Yan, okay na. Then dito naka-connect na tayo sa ating access point. Dinisable ko yung internet natin guys para malaman nyo talaga kung saan tayo naka-connect. So yan, type natin 10.0.0.1. Ngayon, the moment of truth, kung gagana, yun, naka-promo rate siya guys. Try natin mag-insert coin. Ban daw. So ilagay natin, naka 3 lang kasi yung ating insert coin. Yan. Palitan natin sa banning. Sana yan. Wait for 30 minutes. 10 para lagi tayo maka-insert coin. Yan. Reload. Try nga natin mag-insert coin. So wala. Ayun. Okay na siya guys, diba? Okay na yung ating Vendo 1. Ngayon guys, i-try na natin yung ating setup sa Vendo 2. Isa tayo guys para malaman nyo guys. Sa video number 2 na naman tayo guys. Alright guys, naka-power on na yung ating 5v5 at saka yung kanyang Node MCU. So same process pa rin or procedure. Si Node MCU, i-connect natin sa SSID ng ating 5v5 VLAN or 5v5 router guys. So hindi siya VLAN ha. Yeah, yung config natin dito sa 5v5 is hindi siya VLAN. Yan, yung kulay yellow na LAN cable guys. Papunta yan ng ating Microtech guys. So yan, dito siya sa port 3. Ang IP ng ating port 3 guys is yun na yung 10.0.10.1.
1. Yun guys, since na naka-open na yan or naka-power on na, i-config na natin sa or ibabayin na natin sa ating Microtech guys. Balikan natin yung ating PC. Dito guys sa ating PC guys, dito natin makikita yung SSID ng ating 5v5 which is yung test underscore AP2. Yan yung ating Vendo 2. Ito yung SSID ng PLDT router natin guys ha. Then yung 1.5 setup guys, yan yung kanyang Node MCU. So same process pa rin or procedure sa ating ginawang procedure dito sa Vendo 1 natin. So syempre correct tayo sa 1.5 para ma-config na natin or ma-bind natin yung kanyang SSID guys. So yan, type lang natin that 172 yan 217/admin yan, then admin yan. So punta tayo dito sa system configuration, dito sa Vendo name, palitan natin ng Vendo 2. Then sa scan guys, dapat is dito na tayo ko-connect na naman sa AP2 since na yan yung SSID ng ating PLDT router. So scan natin guys, hanapin natin yung AP2 or access point 2. So ito siya guys, click natin yan. Pag click natin guys, dapat dito yan malalagay. Punta tayo dito sa DHCP, dapat DHCP. Then dito guys, di na natin papalitan yan since na yan yung IP ng ating port number 3. So dito yan guys. So hindi tayo nakakonect, mamaya ipapakita ko guys. Yan yung ating IP address sa port number 3 ng ating Microtech. So okay na yan, papakita ko mamaya guys. Yan, para makapag-insert ko tayo ng marami. Then save. Yan. So i-close na natin to. Tingnan natin kung mawawala na yung ating 1.5 setup. Dapat na-disconnect ito guys. Yan, diba? Na-disconnect siya. Then correct tayo sa test 2. Yan, test 2. Dapat makakonect tayo dito. So yun, nag-redirect siya guys sa 1.5. So kung mapapansin niyo dito guys, diba? 10.0.10.253 yung kanyang IP. So punta tayo dito sa Microtech. Yan, replace lang natin. Lalabas yan guys kasi nga nakakonect tayo dito. Connect tayo. Yan, so saan ba yun makikita guys? Sa port 3 kasi guys, kaya yun yung IP address kasi yan yung sinet natin dito. So di ba? 10.0.0 10.0.10.1 ito yung Vendo 2 natin, 10.0.0.1. So kaya yan yung lumalabas guys. Yan. Ngayon, punta tayo dito sa DHCP server, dito sa list. Hanapin natin yung IP na binigay. So ito yung IP na binigay. Ito yung ating Node MCU. So make it static natin. Punta tayo sa hotspot. Same procedure pa rin guys, ganun sa kanina. Hanapin natin ito. Then make binding. Tapos bypass, apply, okay. Punta tayo sa wall garden. Then add tayo dito guys. I-copy lang natin ito guys. Copy. Then palitan natin ito ng 10. Okay, okay. So dalawa na yung ating wall garden IP. So yung 10.0.0.254 at saka 10.0.10.254. So yan. So pwede natin pangalanan yan guys. For example, Vendo 1. Yan. Tapos dito, para hindi kayo malito, Vendo 2. Yan. Since na okay na yan guys, punta na naman tayo dito sa firewall, filter rules. Then
copy natin ito guys para sa ating Bendo2 IP. Palitan natin yung input source address ng 10.0.0.10 10.0.10.254. Yan. Okay na yan guys. Diba? Wag na okay na yan guys, ita-trial na natin guys. Pero bago natin i-trial guys, punta muna tayo sa ating hotspot, then asset, kukonfig na naman natin yung kanyang address dito kasi hindi yan kukuha. So yan, okay na pala guys. Yan, Bendo2, pangalan natin ng Bendo2. Then dito guys, sa interface name, copy lang natin ito, or punta tayo dito sa Microtech IP or interface, copy na lang natin dito guys yung name. Punta tayo dito, then i-paste natin dito. Yan, paste or save. Ngayon guys, copy natin, delete natin yung previous portal natin. Replace natin yung bagong config na portal natin. Yan. Ngayon, i-trial na natin. Yan, the moment of truth. So, dapat dito pa rin yung ating IP na paglalaginan ng ating mga client. So try natin. So gumagana. Then ang ating IP address is ito, diba? Yan. Then insert coin nga tayo kung gumagana. So yun, gumagana siya guys, diba? So ang i-check na lang natin itong MAC, since na di siya SIM SSID. So tandaan nyo itong MAC. So connect tayo sa access point 1, which is yung Bendo1 natin. Yan, naka-connect. Reload natin. So same pa rin guys. Yan, diba? So try natin mag-insert coin. Ang IP address natin iba na. So gumagana guys, diba? Auto select din siya guys. Ngayon guys, i-set up ko muna, since na okay na to, mag-set up muna ako ng coin slot para malaman natin, or lalagyan na lang natin ng voucher guys para mabilisan. So login muna ako sa ating admin panel, admin, yan, para hindi na tayo maglalagay ng coin slot kung same nga ba talaga yung oras sa AP1 at saka AP2. So, yeah. Copy natin ito. Copy. Delete natin yan. Punta tayo dito. Natin dito yung booster. Convert. Connect now. So, salamat nga pala sa gumawa nitong portal. Hindi ko rin alam kung sino ang gumawa nito guys. So, shoutout na lang sa iyo guys. Yan. Ngayon, dito tayo sa AP1. Yan. Access point 1. Then, ang IP natin is 10.0.0.1. Then, ang oras natin is 2 days and 23 hours. Ngayon, lipat tayo sa ating access point number 2. Then connect tayo. So dapat same pa rin guys ha, yung dito at saka dito. Ngayon, nakakonect na tayo. I-reload natin yung ating portal kung gumagana nga ba. So yeah, so ayaw mag-connect guys ha. So yun, okay. So same pa rin guys yung ating oras, yung MAC address natin, at saka yung IP, diba? Then nakalagin pa rin tayo sa 10.0.0.1. Then check natin ito.
nasa AP na tayo. So, yun guys. Sana guys may naiintindihan tayo sa ating tutorial. Hanggang dito na lang yung ating video guys. Po sa pag-i-internet ito guys, may internet ito guys. Check natin. Yan, di ba? Nakaka-Facebook. Speed test or fast.com na lang tayo para mabilis. Yan. So yan, may internet tayo guys. Dito na lang ang ating video. Sana may natutunan tayo. At sa mga sumusuporta sa akin, shoutout sa inyo guys. Kay Sir Ivan ng OnePi System. Siya po yung developer nito guys. At sa mga member at staff ng OnePi System. Sa hindi pa nakakapag-subscribe guys, kung nagustuhan nyo itong video natin at nakatulong sa inyo, huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. So maraming salamat guys at peace.